Doon ay inilabas niya ang isang loaf ng tinapay. Ano pong gusto niyong palaman, ma'am? Meron ba kayong chocolate at ketchup? I said without hesitation, but my mouth watered as I think of that. Ngunit si Luisa ay napanganga na lamang. I don't know how to spell everything that I was thinking. Or maybe, was I overthinking? Kinakain na yata ng baby ko ang utak ko dahil hindi ako makapag-isip na maayos. Nag-hallucinate ba ako? John, ayoko magmukmuk dahil makakasama sa ipinabubuntis ko, pero ang isip ko umiikot at kung saan-saan pumapasikot. My body is sensitive as well as my brain. Pagkatapos ng masaganang hapunan ay nagpaalam na ako kay Adam na papanhik sa kwarto. Hindi na ako makatagal doon, lalo na at panay ang sulyap ni Luisa sa kanya. Nakakastorbo yata ako. Wala din naman ako nagawa kundi ang maligo para makapagpahinga na. Pakiramdam ko sobrang pagod ng katawan ko. I texted Ryan na maaari kami magkita ng lunch sa Manila Palace. Papasok na ako bukas para sa naiwan trabaho. Maayos naman ang kalagayan ko at natingnan na ako. After I took a shower, lumabas ako ng banyo ngunit wala pa si Adam. Alam kong kwarto niya ito dahil nakita ko ang mga gamit niya sa walk-in closet na katabi ng pinaglagyan ng mga gamit ko. Nagsuklay ako ng buhok at umupo sa gilid ng kama. Tinignan ko ang oras. Kung tutuusin ay maaga pa para matulog, pero inaantok na ako. Napalingon ako sa pinto. Is he still with Luisa? Are they talking? For some reasons, I found her intriguing. I gasped. My heart palpitated of the thought, what if? I shook my head and stopped combing my hair. Sumirit ang kakaibang hapdi sa aking dibdib. Tila ako mauubusan ng hangin at nag-uuyam sa galit ang aking pakiramdam. Kaya ayoko ng ganito eh. I'm overthinking. I'm not even sure about it. Ngayon ko palang nakilala si Luisa, pero ganito na akong mag-isip. And, am I allowed to think of this? Sa papel siguro oo, pero dito sa bahay niya ay hindi ako sigurado. I'm screwed up. Sa kabila ng pagungunyapit ng aking puso ay pinatay ko na lang ang ilaw at humiga na. Ayoko nang mabaliw dahil may anak akong paparating. Hindi ako magpapatalo sa nararamdaman ko. Ipinikit ko ang aking mga mata at pumorma na para matulog. I didn't wait long dahil nakatulog din agad ako. Nalimpungatan lamang ako na makaramdam ng pagkauhaw. Idinilat ko ang mga mata ko at sinalubong ako ng dilim ng kwarto. Gumalaw ako ng konti para makabangon, ngunit agad kong naramdaman ang mabigat na braso sa aking bewang. I smelled his skin and I even touched it. Shit, he's naked. Kahit madilim ay nilingon ko si Adam na nakayakap sa akin mula sa likuran. Natamaan ng siko ko ang dibdib niya. Lihim akong napamura dahil sa tigas nito. Dikit na dikit sa akin at ang init niya ang nagsasalbing panangako sa malamig na hangin. But it felt so good. So good na halos ayoko nang bumangon pa. I stayed still for a minute. Saka ko hinawi ang kanyang mabigat na braso. I stayed still for the second time and waited if he was going to steer. He didn't, kaya dahan-dahan akong bumangon. Nakayapak akong naglakad papunta sa pintuan. Nalungon ko pa siya kung nagising ngunit walang ebidensya. Tahimik kong binuksan ang pinto at lumabas para makainom ng tubig sa baba. I closed the door so softly para hindi ko siya maistorbo. Ngunit pagharap ko ay halos mapaiktad ako nang makita si Luisa papalapit sa aming kwarto. She was surprised too. Umagal ang lakad nang makita ako. Luisa, bakit gising ka pa? Sabi ko, napansin ko kaagad ang suot niya. She's wearing a black lingerie. Tapos palakad-lakad pa siya sa pasilyo. Tinasan ko siya ng kilay. It was my immediate reaction. Napalunok siya at tila kinabahan. Ma'am, may naiwan lang po akong gamit malapit dito. Kukunin ko lang po sana. Hindi niya ako matingnan ng maayos. I remained calm pero ramdam ko ang buhos ng pagdududa sa kanya. Ganun ba? Sana ipinagpubukas mo na lang. Gabi na masyado tapos ganyang sada lang ang suot mo? Paano ko makita ka ni na friends o ng asawa ko? Matapang kong sabi. Nalaki ang kanyang mga mata. I felt the victory. Yumuko siya at dahan-dahan na tumango. Pasensya na po, ma'am. Sige po, bukas ko na lang po hahanapin. Pasensya na po ulit. Tulad kanina ay hindi niya ako nagawang tingnan. Nakayuko siyang umalis sa harapan ko at tunungo ang hagdanan, hawak ang kanyang magkabilang braso. Hindi ako kaagad nakagalaw dahil sa dagundong ng dibdib ko.
I'm not intrigued anymore. Nayanig na ako. When the morning came, I was still preoccupied of last night. Maagang gumising si Adam pero hindi ko naabutan pa. Naiwan naman sa bahay ang ibang alagad niya. Himala, hindi isinamang lahat. Si Luisa ang nag-asikaso ng agahan ko, na hindi niya ako matingnan at kapag tinatanong ko ay matipid ang kanyang sagot. Tahimik akong kumain. I hate this feeling kaya binalisan ko ang pagkain para makaalis na. Naligo at nagbihis ako para makapasok sa hotel. Today was the last day of the convention. Namimiss ko na rin ang amoy ng harina kaya papasok na ako. Nang makalabas ako ng bahay ay parang namatanda sila. Agad ako nilapitan ng 2 bantay. Good morning po ma'am. Aalis po kayo? Hindi ko siya kilala sa pangalan dahil si Franz lang ang kilala ko. Nilitaan ko siya at tumango. Oo, papasok na ako sa hotel. Sabi ko, kumunot ang noo ko nang mahuling nagkatinginan ang dalawa at tila tahimik na nag-uusap. Bakit? Usisa ako. At first, they were hesitated to tell me ngunit parang dala ng takot ay nagsalita ang isa. Ma'am, bilin po ni President ay huwag kayong paalisin ng bahay. Kailangan niyo raw po ng pahinga dahil buntis kayo. I felt the sincerity on his tone na tila tapat na ginagampanan ang trabaho niya. Pero kilala ko ang pakiramdam ko. Okay na ako. Overacting lang yung boss niyo. Alis na ako. Sabi ko na lang at tumiradyo na ng labas sa gate. Agad na nataranta ang dalawa, tinabol pa ako nung isa. Pero ma'am, mapapagalitan po kami ni President kapag pinalabas namin kayo. He said. Uminto ako at nginitian siya. Wala yun. Akong bahala sa inyo. Napakamod siya sa kanyang ulo at tila hindi kumbinsido. Pero ma'am, bumuntong hininga ko. I felt guilty. I can't even assure myself na may pagtatanggol ko sila kay Adam. Sige, magpapahatid na lang ako sa hotel at tatawagan ko si Adam. Okay na ba yun? Wala din silang nagawa kaya sinakyan na lang ang suggestion ko na ihatid sa hotel. Pakiramdam ko malalaga sila kapag ginalit ang boss nila. Wala naman akong pake kung maimbiyar na sa akin si Adam pero kung isasangkalan ko ang mga trabaho nila, hindi yun maganda sa pakiramdam. Pagdating ko sa kusina ay naabutan ko pang nag-uusap sina Sir Renard at Chef Diggs. Ngunit nang makita nila ako ay pareho din silang natahimik at kontodo ang kunot ng kanilang mga noo. Good morning, Sir Renard. Chef. Bati ko at nginitian. Hindi pa rin pumapatag ang noo ni Sir Renard. Bakit nandito ka na? Takang tanong niya. Nakaramdam ako ng konting lungkot sa kanyang muka. Para magtrabaho. Hinahabol ko pong convention. Ayokong may maiwang gawain. And it was part of my contract. Alam ko naman ang mga limitations ko dahil nag-iingat din ako para sa baby ko. Lumapit sa akin si Sir Renard na walang emosyon ng muka. Hindi ka pwede doon. Maiinitan ka lang. Kaya na naman ni Vicky at Chef Celine ang gawain mo. At saka alam ba ni President Baliaga? Napasimangot ako sa tinuran niya. Oo nga pala, siya lang naman ang nagbunyag kay Adam na buntis ako. Kilala ko ang katawan ko at hindi ko kailangang magpaalam sa kanya. Mariin kong sagot sa kanya. His mischievous smile showed up. Tumalim ang tingin ko sa kanya. At the back of head, I knew what he was thinking. Nilungon niya sa Chef Diggs at nagpaalam. Niyaya niya muna akong makausap sa labas. Ikaw lang yata ang hindi nasisinda kay Dracula. Yung iba halos mahihi sa takot kapag kaharap siya pero ikaw, wala lang sa'yo. Naglakad kami palabas ng restaurant. He seems to be very close to him dahil sa gawi ng pagtawag niya kay Adam. Wala naman akong dapat nakatakutan. Pero minsan nakakaramdam din ako ng ganoon sa kanya. Yung takot na meron ako ay kung tama ang hinala ko. Nilungon niya ako. That's odd. Based on my observation, takot kayo sa isa't isa. Hindi niyo lang napapansin. Napatingin ako sa kanya. He got a curious tone. Obserbasyon? He was weird. Ginagawa niya yun sa amin? I was about to ask him nang biglang may humarang sa harapan ko. Baby Ashley! He held my hand and pulled me to a abrupt hug. Ryan! Tanging na sabi ko sa gulat. Pinakawalan niya ako ngunit hindi binibitawan ang aking kamay. Sabi ko na nga ba't ikaw yan? Are you free today? Tanong niya kaagad ng walang alinlangan. Nilingon ko sa Renard na nakita ko pang nakataas ang kilay kay Ryan. Mamaya pang lunch ang break time ko kaya she's free today. Off niya kaya wala siyang trabaho.
Biglang sabi ni Sir Reynard. Napatingin agad ako sa kanya. That's great. We can hang out all day, baby Ashley. Ryan said in full happy tone. Alanganin pa rin ang ngiti at pagtataka ko. Gustong gusto ko umapila kay Sir Reynard pero inunahan na niya ako. Hinayaan niya akong kunin ni Ryan at dahil hawak ako sa kamay, ay agad niya akong nahatak. Dinala ko ni Ryan sa restaurant ng Manila Palace. He ordered for us kahit nasabi ko'y kumain na ako. Kanina ko pa nga pinagdarasal na sana'y dumating na ang tanghali para makita na kita. And now, there you are. I smiled at him. Sobra ka. Nagkita na kaya tayo sa kasal ni Susan? Kinuha ko isang baso ng tubig at uminom. He laughed pero hindi pinuputol ang titig sa akin. Maiksing oras lang kasi yun. You don't have any idea how much I missed you, Ashley Nicole. Bigla ay nag-iba ang tono ng boss niya. I missed you too, Ryan. Actually, kayo ni Jana nga eh. Sabi ko, sumagi rin kasi sa isip ko na baka nagpakasal na sila, knowing their history. But his smile suddenly faded. She's married. Natigilan ako at napatitig sa kanya. She married her ex-boyfriend, the one I told you na nakikita ko sa Dubai. Sabi niya. Nagbaba ng tingin ngunit ang ibinalik ay pilit na ang ngiti niya. Maraming beses kong dinasal na sana'y kasama kita ng mga panahong nawala ka. Ikaw lang kasi nakakaintindi sa akin, Ashley. Hinawakan niya ang aking kamay na nasa ibabaw ng mesa. Bakit ganoon? Kung kailan nakahanap na ako ng mamahalin ay nawala naman ang para sa kanya. Hindi tugma ang perfect timing naming dalawa. I was about to ask him about her when someone's lips landed on my cheek. Nakita ko rin ang gulat sa mukha ni Ryan kaya tiningnan ko kaagad ang mapangahas na si Adam. My heart suddenly raced in my chest. His dark, divine face welcomed me. Han, mababang boss na sabi niya sa akin. Tiningnan niya rin ang matalim si Ryan. Shit, bakit ako nakakaramdam ng takot ngayon? Parang sasabog sa inis ang nararamdaman ko habang hapit niya ako sa aking bewang. Mariin ang kanyang kamay ngunit hindi ko iyon alintana dahil mas nananaig ang aking naipong inis kay Adam. Kinuha niya ako kahit na alam niyang kausap ko ang kaibigan ko. And take note, Ryan is my best friend. He even had the guts to tell him that I'm his wife. I couldn't control his sudden outburst dahil ayoko makakuha ng atensyon. He just... damn it. We were passing by in front of his hotel crew. Well, his hand snaked in on my waist, possessively. Napapalunok na lang ako tuwing nagtatagpo ang mga mata ko sa kanila. They were suspicious. Paano kung kumalat? Maging chismis at makarating sa babae niya. Dahil kapag nasaktan ako ulit at madamay ang anak ko, hindi ko na alam ang magagawa ko sa kanya. Hinila niya ako hanggang sa loob ng elevator. I could feel the heat tension from him. He pressed the penthouse button. I remained silent pero sa gilid ko ay nakita ko ang paglingon niya sa akin. Bakit hindi mo sinabi magkikita kayo na lalaking iyon? His dangerous tone came out. I mentally swallowed to avoid to lose my sudden fear. Tinapangan ko ang mukha ko ngunit hindi ko nagawang lingunin. Nagkarambola ang tibok ng puso ko. He's my best friend and his name is Ryan. Malamig ko sagot sa kanya. So what kung makipagkita ko? Kilala ko na si Ryan bago ko pa siyang makilala. He hissed. Madalim ko siyang taningnan. He was your first love. Gusto mo ba nagandahan ko pa ang trato ko sa kanya? What the hell? He said like it was so disgusting. Stop cursing. You don't even know him? Then stop seeing him. Bahagyang tumaas ang boss niya sa akin. Nabigla ako doon. Binatawan niya ako tumingin siya sa harap namin. With his chest pounding and his jaw clenching. He was angry and he was trying his best not to show it to me. Nagingit-ngit din ang kalooban ko sa kanya. Am I not allowed to see my friends? Pero siya. Luisa suddenly popped out in my head. I was still staring at him nang tumunog ang lift at bumukas. He stepped out first kaya sumunod ako sa kanya. The sunlight welcomed us, ngunit ang lamig ng aircon ay nagparamdam sa akin at huminto siya sa tapat ng last wall at pumamewang. Inimbitahan niya ako kahapon para magkita kami dito. We were away for a year at minsan lang siya kung lumuwas ng Manila. Panimula ako kahit nalabag sa kalooban ko. Napatingin ako sa kanya na lumingon siya at nagtama kaagad ang mga mata namin. He stared at you like he wants you.
Hindi na lang kaibigan ang tingin niya sa'yo ngayon. Pagod na sabi niya. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya. What the? Really? Bakit hindi ko naramdaman man lang? Not that I want it to, pero wala ko naramdaman na ganoon. Katulad pa rin siya dati. Hindi agad ako nakasagot dahil nagpoproseso pa sa utak ko ang sinabi niya. He smirked when I did not say anything. No, you're speechless. Malamig niyang tudyo. Nainis ako lalo sa tinuran niya. Ano ngayon sa'yo? I like him too. Bigla ko na lang nasabi. Inis na inis ako at gusto ko yung ipasa sa kanya. He immediately looked up at me with his deadly deep dark eyes. It was like may naapakan akong pag-aari niya o hindi nagustuhan ang sinabi ko. Ginapangan ako ng takot at pangamba nang saluhin ko ang matalim niyang titig. Umigting din ang kanyang panga. You won't like him, he said with his lips gritted. I scoffed and crossed my arms on my chest. Paano mo naman nalaman? Dati ko pa siyang gusto at alam na alam mo yan, Adam. Muntik na ako mapaatras ng iilang hakbang niya ako. I swallowed, trying to maintain the aura I have created to cover my intimidation with him. Hindi mo siya gusto. Mariin niyang sabi sa akin ngunit pinilit kong hindi magpatalo sa panguuyam niya. You have no idea. Marahan ko sabi. Hindi mo siya gusto dahil akin ka lang. Sigaw niya. Halos mapatalon ako sa pagtaas ng boss niya. Tila ito isang kulog na nagpatinding ng aking balahibo. Dumagundong ang dibdib ko. Hindi niya pinuputol ang titig sa akin. I did my best upang hindi mawala ang tapang kong nilikha ko lamang. Tinumbasan ko ang titig niya. Hindi ako sa'yo. Sa akin ka lang. Kumabog ang dibdib ko. Those simple words sent me goosebumps, like it was very dangerous and should have taken care of. You are my wife. I buried my child in your womb. You're carrying my name. You're with me. You are only mine, Ashley Nicole. Hindi kita pakakawalan at walang ibang makakakuha at kahit na ang hawakan ka. Akin ka lang. Hindi ko alam kung bakit pero nag-init ang aking muka at bumalong ang luha ko. He kept on staring at me. I don't even know if he even tried to blink. Nanigas ang aking lalamunan na tila nahirapan lumunok. Lumabo ang aking mata dahil sa namuong tubig. Ano ba ang nahas niyang iparating? That I'm exclusively for him and having his name was a proof? Hindi ko makuha ang gusto niya. Akala ko ginawa niya lang ito dahil buntis ako sa anak niya. Kaya hindi ko siya maintindihan. May babae siya. The woman he brought in Manila Palace. The woman he brought in Susan's wedding. At pakiramdam ko meron pang isa. Ilan ba silang kailangang ipangamba ko? Tapos siya gusto niya angkinin din ako? Do I have to carry his anger like this? Makakaya ko bang tanggapin ang pagbabago sa kanya? I love being with him. I love to spend my forever with him. I loved every part of him. I loved him. I love my Adam. And I'd love to give him our children, but can I take the changes? His face softened when my tears rolled down on my cheeks. Pero iniwan ko ang matapang ko mukha sa kanya. Nagbabara na ang aking lalamunan bago ko pa masabi ang bumabagabag sa akin. Did you sleep with Luisa? My voice shook. Hindi nakatakas sa akin ang pagbabago ng kanyang muka. Nanlaki ang mga mata niya at umawang ang labi. Nasaktan agad ako kahit hindi pa man niya nasasagot ang tanong ko. Kung anong bagay ang nakakasakit sa'yo, yun pang kailangan mong hawakan para lang matupad ang hinihiling na paliwanag para sa sarili. Hindi ko pinutol ang titig sa kanya. Para nang pinipiga ang puso ko. I want to hear it from him. Kung sakaling mali ako, I'd like him to own me forever. Dahil kahit papaano hindi masyadong masakit. Did you sleep with Luisa? Ulit ko. He didn't move nor speaks. Nasasampa lang ako ng katahimikan niya. Nag-iwas siya ng tingin at hinilot ang kanyang sentido. Bakit napunta dyan? Napansin ko mga tingin niya sa'yo. At nakita ko siyang papalapit sa kwarto mo kagabi. Wearing only very sexy lingerie. She was too brave to do that. So I'm asking you, did you? Tila patalim ang bawat salitang namutawi sa akin. Tinignan niya ako at napalitan iyon ng pagmamakaawa. Ashley, please. Sagutin mo ko, Adam. Mariin kong sabi sa kanya. Handa kong ihain ang aking sarili sa kanya kung sakaling pabulaanan niya iyon.
mas mababawasan ang sakit sa puso ko. Weakest. Pero tila sinakop ako ng galit at hapdi. Bumalong pa ang luha ko at hindi ko na napigilan ang humikbi. He called my name, but I refused to acknowledge it. Nalapitan niya ako at parang bombang sumabog ako. And how dare you marry me and brought me in your home with that woman? Dinuro ko siya at sinigawan. Hindi ko na naalalayan pa ang sarili ko. It was too painful. Gusto mo paksamahan ko ang babaeng nahalikan mo na? O baka gusto mo iparamdam sa akin ang mapagtaksilan at magmukhang tanga? Sinubukan niyang hawakan ako pero tinabi ko ang kamay niya. I felt horrible, disgusting. Ang sakit na naramdaman ko'y tila punyal ang hatid sa akin. I'm sorry. He's struggling with his words and even in touching me. Tinakpan ko ang aking bibig at humikbi. Ang sakit pala. Yung malaman mong mula sa kanya na may nangyari nga. Kahit na aminado na akong oo, meron yan, panigurado. Lalaki yan eh. Kaya lang ang sakit ng sampal ng katotohanan. Hindi ko matanggap. And living with the same roof with that woman. Mas lalong hindi ko matatanggap kahit antiisin man lang na makakasama ko habang inaalagaan ko ang anak ko. Ay minsan ang hinalikan ng asawa ko. Umiling ako. His eyes turned into bloodshot eyes. Ayoko. Ayoko na. Ayoko. I said in between my sobs. Unti-unti akong umatras habang umiiyak. I felt the urge to run pero tila may mga pandikit ang ilalim ng aking paa. Patuloy siyang lumapit sa akin. His face suddenly turned pale but I saw fear and sadness and anger. It was a mix of emotions to the point that I could even explain it. Pinunasan ko aking luha. Hindi ko kaya. Ayoko. Hindi ko kayang pagsamahan ka. I literally felt the knives cut my heart into pieces. His chest pounding violently. He was looking at me like I was murdered. Like I was monster. Like I was wrong. I kept my own eyes on him, dealing with his droning stares. No, he said. Takot na takot ang kanyang boses. And for once, natakot akong talikuran siya. Mariin kong nilapat ang aking labi. I cleared my throat. I heaved out a sigh. Hindi ko kaya, Adam. You've changed. Iniiwas ko ang aking tingin sa kanya. What did I do to make this hard for the both of us? Or maybe, we're not bound to be together. I can't even bring back the past. Baon ng konting lakas ng loob ay tinalikuran ko siya. Humakbang akong palayo sa kanya kasama ang bigat ng aking puso. You are my only love, Adam. Malalaking hakbang ang aking nagawa papunta sa elevator. Ang gapang ng kirot sa akin ay tila wala ng katapusan. Bawat buga ng hangin ay may kalakip na hikbi na pilit kong pinipigil. Ashley! Hindi ko siya nilingon. It will be so hard for me. Ngunit hindi nakaligtas sa aking pandinig ang inig sa kanyang boses. I stopped in front of the lift. My heart is sending waves of pain. Ashley, I'm sorry. Isang beses lang yun. I was just drunk and mad. I don't even know what I was doing. Nalingon ko siya. Ngunit imbis na magalit sa kanya, ay nagulat pa ako na makita ko ang kabuuan niya. He's crying. His tears were all over his face. Napansin ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. I stared at him thoroughly. This is strange. Ang nakaka-intimidate na si Adam Baliaga ay naglahong bigla. Ang nakikita ko ngayon ay takot na tila taong hindi alam ang gagawin. Adam, tawag ko sa kanya, and his shoulders shook. I gasped when I heard his sobs. Mahina iyon pero sapat na para madurog ang puso ko habang pinapanood siyang umiiyak. It is not the first time I've seen him cry pero ito ang unang beses kong makitang nanginig siya kasabay ng pag-iyak niya. Huwag mo na akong iwan, Ashley. Huwag mo na akong iwan. Pangako, magbabago na ako. Hindi ko na uulitin ang ginawa ko. Paalisin ko si Luisa sa bahay natin. Susundin ko lahat ng gusto mo. Magbabago ko. Huwag mo lang akong iwan ulit. He said in between his sobs. I bit my lip as I watched him crying like a 5-year-old boy. He melted my heart.
Lumapit ako sa kanya at inangat ko ang kanyang mukhang nakayuko. My heart melts once more when I saw his drenched, defiant face. Pinunasan ko ang kanyang pisngi. Tinignan niya ako sa aking mga mata. Nagmamakaawa at tila naghahanap. Hindi ko na ulitin, Ashley. I promise. Please, come back to me. I love you so much. I love you. Napaawang ang aking labi. Tinitigan ko siya. Naghanap ng kasagutan pero ang mata niya, it was the same eyes who look at me the same way before. At bago pa siya makapagsalitang muli ay pinaikot ko ng aking mga braso sa kanyang leeg at niyakap siya. His body was shaking. Huwag mo na akong iwan, please. Dito ka na lang sa tabi ko. Bulong niya sa akin. I cried and I smiled. Nakakabaliw man pero yun ang naramdaman ko. Hearing those magical words made my heart swam up from the grave. Hinigpitan niya ang yakap sa akin na para bang makakawala ko. I won't leave you. Hindi na ako alis. I said, I want him to stop crying dahil pinakaban niya ako ng husto. Bumitaw ako sa kanya ngunit isunubsob niya ang mukha sa aking leeg. Mahal na mahal kita, Ashley Nicole. Mahal na mahal. He whispered like it was the most expensive words in history. He held my face and claimed my lips. He possessively kissed me like he was being thirsty. Nagpalitan kami ng mapupusok na halik, forgetting about the past and creating our future as one. All the heartaches suddenly fades. His love for me was still intact. I held him so tight na parang ayoko na siyang pakawalan pa. Mahal din kita, Adam. Mahal na mahal. I couldn't think of myself loving any other man. Tila napupunit ang puso ko tuwing sumasagi sa isip ko yun. You are my weakness and my strongest energy. You are my extreme full pain. Yet, you are my happiness. How can I live without you? Palagi lang akong babalik sa iyo at patuloy kang mamahalin. Hapon, nang magising ako, ang mukha kaagad ni Adam ang aking namulatan. Ang yakap niya sa akin na walang kasing higpit ngunit napangiti ako nang makita ang bahagyang nakabukas ang kanyang labi habang natutulog. Sobra yatang napagod ang mahal ko. Sunuklay ko ang kanyang buhok gamit ang aking mga daliri. I felt guilty dahil sa kakasabunod ko sa kanya pero kalaunan ay napapangiti na lang. He was still naked pero suot ko na ang puting polo niya. Bago tuluyang makatulog ay binihisan niya ako ng damit niya. Para raw hindi ako sipunin at magkasakit pa kami ng anak niya. Nawala ang lahat ng aking pangamba. Habang pinapanood ko siyang natutulog ay tila kaya ko nang harapin ang lahat kasama siya. Tinitigan ko ang mukha niya ngunit naputo lamang nang marinig ko ang pag-ring ng phone niya. Dahan-dahan akong kumilos para hindi siya magising. Sa aking gilid ay nahanap ko ang kanyang cellphone na tumutunog. Inibot ko iyon at nakita ko ang pangalan ni Aubrey sa screen. Umupo ako at sinilip siya. Nagdalawang isip kung gigisingin ko ba o ako na lang ang sasagot. Ayoko siyang storbohin dahil ang himbing ng tulog niya. So I chose the latter. Maingat akong kumilos at lumabas sa kwarto. Hello? Sagot ko sa linya nang makalabas. Pumunta ako sa sala at naupo sa sofa. Ganoon na lamang ang tibok ng puso ko nang maisip na kapatid ni Adam ang kausap ko. Hello? Sino to? Nagtataka niyang tanong. I bit my lip. Aubrey, si Ashley to. Marahan kong sagot. Tumahip ang kaba sa akin. Hindi na ako magugulat kung galit at muhi ang ibibigay niya sa akin. Ate Ashley? Oh my, ikaw talaga yan? Ate Ashley Nicole? Sabi niya na tila nagulat pa. Ako nga. Napahawak ako sa aking tiyan nang makaramdam ng gutom. Bigla siyang napatili kaya naman bahagya akong inilayo ang phone sa aking tenga. Ate Ashley! Namiss kita! Wait, are you with Kuya? Napanguso ako at napatingin sa pintong kinaroroonan ni Adam. Oo, kaso natutulog siya eh. Kaya ako nang sumagot ng tawag. Paliwanag ko. Ha? Natutulog ng ganitong oras? Sabi niya kanina may board meeting siya. Napakamot ako sa akin batok bigla. Paano ba to? Rumagas ang init sa aking mukha dahil sa tanong niya. Teka, nasan ba kayo? Sa bahay niyo o sa penthouse? Sa penthouse, dito sa Manila Palace.
What? Oh my, sakto nandito lang ako sa lobby. Akyat na ako dyan. Ate. Sandro, yung bag ko pakikuha dali. Sabi pa niya sa linya bago naputol. Napatingin na lamang ako sa screen pagkatapos ng tawag. Kinakabahan ako pero ginugutom din, ngunit tinignan ko ang aking sarili. Nakakahiya naman kaya bumalik ako sa kwarto at pinulot ang jeans ko. Nang tingnan ko si Adam ay mahimbing pa din ang tulog niya. Palabas na sana ako nang mahagip ng atensyon ko ang pamilyar na painting na nakasabit sa gilid. Hindi ko ito napansin kanina. Lumapit ako at tinignan ng mabuti ang painting.